Attorney Salvador Panelo, alamin ho natin yung mga kondisyones nito si dating Pangulo Rodrigo Duterte para dumalo siya diyan sa pagdinig sa House of Representatives. Tuloy Investigational, bahagi yun sa kanilang responsibilidad, which they weaponize at Attorney Sal, especially pagkalaban nila sa politika, Attorney Sal. Yan ang ginagamit nila, pero I don't think they will see. Wala ka. Ang tao can see through makikita mo Makikita at makikita yan. mga komentaryo sa context, tatanggap ng SNI, at nababasa ko din sa social media, ang komentaryo sa aking mga vlog. Kita-kita nila ang intention. Talagang sinusuntaan lamang. Alam At mo, saka nga, yes, Attorney. saka pala, kasi matagal kami nag-uusap ni Presidente Duterte tungkol na. Di ba? Palagi nilang sinasabi na iimbitahan si Presidente Duterte. At inaano nila na pumunta. Alam mo naging reaction niya? Unang reaction niya, sabi niya, ba't naman ako attend dyan? Kung makikita mo ang kanilang pamamaraan, inquisition. Sila ng prosecutor, sila pa ang mga west, sila mga judge. Wala kang kalaban-laban. Pag hindi nila type ang sagot mo, you're in contempt, kukulong ka nila. Pati buhay mo kinakaladkad. Ang mga tanong, kung hindi irrelevant, stupid, or invasive. Kaya sabi niya, hindi ako pupunta dyan. Yung initial yun yung aming siguro a month ago. Pero nung nakita niya sunod-sunod na, talagang yamot na siya, nagre-react na siya. Sabi niya, ako gigil na ako, gusto ko nang Nako, yari ka dyan, Barbers. Pero, Barbers! tinanong ko siya kahapon ba yun o kahapon o isang araw. Kahapon, sabi ko, tumanggap na ba kayo ng imbitasyon? Sabi niya wala. Sabi ni Barbers, ito, nagpadala na raw sila ng 2 beses na imbitasyon. Wala akong tinatanggap. Sabi ko, baka naman ako, maling address, baka pinadala na, baka alam mo, pinadala sa Malacanang. Pero sabi ko, Ba't pinadala sa Malacanang? Kala na Presidente para si Tatay Digong. kung pupunta ka, kung makatanggap ng imbitasyon, pupunta ako. Yun? Para maturuan ko sila ng tamang prosedimento sa kongreso kasi naging kongresista siya, abogado siya. Correct. Pangalawa, sabi niya, pero may condition ako. Anong condition ko? I will attend provided they ask educated questions. Yun? They do not ask irrelevant questions. They do not ask stupid questions. They do not ask invasive questions. Kailangan yung mga tanong kaugnay lamang doon sa paksain na naayon sa reglamento at sa prosedimento nila at ng batas. Ayan na nga mga kababayan, yun ang mga kondisyones itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Kaya nyo bang itape ang bunga nga nitong si Paduano? Yang si Suarez, kung kaya nyong itali sa upuan, sa upuan, tapos itape nyo yung mga bibig nila parang hindi sila magtanong. Si Dan Fernandez ang sabi na natin. At itong si Romeo Apo. Kaya nyo ba silang itali? Tanongin natin to si Barbers. Kaya nyo bang itali itong mga congressman na to sa kanilang hinauupuan? At itape ang kanilang mga bunganga para hindi sila makapagtanong ng mga estupidong mga tanong kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Kasi panigurado, kung datanong si Tatay Digong at ang magtatanong, yang si Paduano, yang si Abante, yang si Apo, yang si Fernandez, itiro na natin nung si Barbers ka, estupido pa rin itatanong nun. Wala na magtatanong pag hindi pa natin siya sinama. Dahil si Doc kasama din niya sa mga estupidong tanong. Kailangan din siyang matali sa kanyang upuan at itape ang kanyang bunganga dahil kung ano-ano mga basura ang ilalabas sa mga congressman. Kaya nyo, Barbers, kaya mo bang gawin yon sa mga kasama mo? Kung hindi mo kaya, hindi pupunta dyan si Tatay Digong. Kasi panigurado puro basura at mga walang kwentang tanong ang itatanong nyo kay Tatay Digong. Yun ang sigurado ko natin dito. Kaya kung tayo tatanungin, personal ayaw kong bumaba kasi kaya nasasagot naman natin yung itong mga magagaling na abogado kagaya nitong si Attorney Panelo talagang nakukontent naman natin yung mga pagbanat nila kay Tatay Digong. Kumbaga yung paninirang ginagawa nila wala naman talab sa mga taga-suporta ni Tatay Digong. Kumbaga wag na bumaba itong si Tatay Dig sa level na itong mga aso ni Tamba, no? Kasi mga dumadalo dun mga kriminal
mga dumadalo doon, mga self-confessed drug lord. Paano ho tayo doon? Hindi naman, ilabababa ho ba natin ang level ng ating respeto, talagang pinupuring Presidente Rodrigo Duterte diyan sa walang kwenta at napakabasurang komite na Quad Committee na yan. Diba? Tayo, mag-comment po kayo sa baba. Sa akin, personal lang, hindi na kailangan pumunta dyan ni Tatay Digong. Hindi niya kailangan ibaba ang level niya dyan sa mga sinungaling na crocodile na mga aso ni Tambaluslos dyan sa House of Representatives. Yun lang mo ang aking, kumbaga, personal lang yun. Pero, meron ho tayong iba-ibang pananaw dyan. Yung iba, para mapaliwanag ni, wala naman dapat ipaliwanag si Tatay Digong. Yung kay Garma, ano ho yun? Fabricated yung mga yun. Paano magiging strong yung affidavit niya, yung corroborative, na statement o yung mga salaysay nitong si Garma doon sa mga naunang naging resource. Basura, walang kwenta. Kasi kung may kwenta yan, idala nyo na sa korte, ipakulong nyo si Tatay Digong kung kaya nyo. Yun lang naman ho yun. Pero hindi yun ang suma. Hindi yun ang target nila. Ang target nila ay kakalagkarin ho nila ito hanggang umabot ng 2028 presidential election. Pero habang binabanatan ho nila si Tatay Digong, lalo lang ho siyang kumikinang.